Magandang araw sa iyo kaibigan, ito po si William, pa rin ang iyong kaibigan na may kapansanan. May tanong si Ken Corona na baka tanong din ng iyong puso. Bakit nga ba that life is not fair? Pag-usapan natin ito lalo na kung nadama mo yung minsan bang tipong nag-aral ka naman mabuti, pero bagsak pa rin. Yung tipo nagsabi ka naman ng totoo pero sa huli ikaw pa rin ang nasisi. Yung tipong yung mga kapitbahay mo na may mga ginagawang kalokohan ang siya pang namamayagpag sa buhay. Now I know that life is not fair because I had my fair share or unfair share ng mga misfits sa buhay. Yung tipong ako ay nag-aral buong buhay ko para mapanatili ang magandang school records only to realize that it would take me 12 years bago ako makapasok sa corporate world. Ang simpleng dahilan nila, itong aking kapansanan. Nung ako na ay nagtatrabaho, bigla na lang ako nagkasakit ng walang abog-abog habang ako ay bumubuhay sa aking pamilya. At muntik na akong bawian ng buhay dahil dito at ang tagal ng napakahabang proseso ang sakit na hindi ko alam kung saan nanggaling at hindi rin maipaliwanag ng mga doktor. Life's not fair, yes. Pero naniniwala kasi ako sa ganang akin that it started actually when sin entered the perfect paradise at kinurap nito ang mundong ginagalawan natin. Kaya nagkaroon ng domino effect sa mga sistema ng buhay na kung saan bad things happen to good people and good things happen to the bad ones. Subalit kahit ganito ang mga pangyayari, I want you to know and to be encouraged na although totoo that life's not fair, God is still good. Remember na ang Diyos na sinasamba natin ay hindi lang mabait at mapagpatawad. Siya rin ay ang God of justice. Makatarungan ng Diyos. Yun nga lang minsan ang timetable ng Diyos ay iba sa timetable ng tao na kung saan minsan nade-delay ang katarungan at hindi nagagantimpalaan ng mga api. Subalit sa final analysis ng buhay na ito, you can trust and be reassured na maitatama ang lahat. So ang aking mga susunod na hamon sa iyo is to learn to be fair even though life is not fair to you. Kakailangan nito kaibigan ng tapang ng loob dahil sasaliwa tayo sa pamantayan ng buhay na kung saan gagawin natin ang mabuti kahit sa mundong gumagawa sa atin ng masama. Now kung may oras ka pa kaibigan, pagtapos ng episode na to, bigyan mo ng panahon na i-look up ang kantang Anyway ni Martina McBride. Kasi ito yung nagbigay sa akin ng inspirasyon gawin ng video na to. Kasi sinasabi dito yung mensahe na minsan you build a dream only to realize na sa isang iglap lang guguho ang lahat. Yung tipong magmamahal ka naman for all the right reasons, pero yung tao mamahalin mo can just simply walk away. Yung tipong aawit ka at lahat ay papalakpak, pero bukas ay laos ka na. But in all these, you build anyway, you love anyway, and you sing anyway. Gantihan mo ng mabuti ang masama. Sabi yan sa Biblia. At sa bandang huli, kahit hindi mo man dito maranasan ang karampatang katarungan ng lahat ng mabuting ginagawa mo, rest assured that God sees everything na ginagawa mo. At may gantimpala ang lahat at may katarungan ang naabi. Hanggang sa muli kaibigan.